Hi, good morning everyone. I will discuss types and features of poetry today. So, another topic na po ni siya. So, gigod, mag-record sa labang kong video para ang inyong ubang classmates na may access sa internet connection maka-view ra sa video anytime. And then, makasubay pa sila kay if mag-Google Meet ta, basta ma-miss sa uban. So, ugma na lang siguro ta mag-start ng Google Meet. Okay. So, I have here the objectives. The first one is to identify the types and features of poetry and analyze the elements of poetry as a style convention in writing poem. To start with, classic features or elements of poetry. And the first one is persona. So, persona, I think na-mention na ako before sa atong mga previous na discussion. Persona is a character assumed by an author in a written work. So, if sa story, again, kung ang story na ay character, ang poems na asadyay persona. Okay. So, ang kanang classic features ang features or elements of poetry, they are the basic part or the building blocks that make up a poem. So, more sa ingredients yung mag-cooking ta. And kaning usa sa pinaka-importante nga ingredient sa poem, kaning gitawag na to persona. Kaya ang persona mo man na siya ang speaker sud sa poem. Siya ang magstorya diha sud sa poem. Okay. So, nata example dire, a stanza taken from a poem by Robert Frost. Ingon dire, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. The persona is someone who intends to be unique, which is why he or she chose to travel using the road that is not frequently used by others. So, ang persona, ang speaker, sud sa poem, niingon nga ang nakunoy duha ka roads sa ijahang gitahak, sa iyang journey, sa iyang quest. So, ang duha ka road, ang usa, kanang popular na road, katong usually nga mo'y agian sa daghang mga tao. And then ang pikas, katong less traveled by kuno or katong dili kayo popular sa mga tao, katong mo'y ijang gipili kay ganahan sa nga unique iyang journey. So, mo to ang speaker sud sa persona. So, the poem, kani nga stanza is talking about making choices in life. So, manag-emphasize the persona. Paghimo og kanang desisyon sa kinabuhi. So, iyang desisyon, kadto nag-decide siya og different nga path. O siya yung sunod atong popular path nga mo ay kanunay tahakon sa mga tao. Okay. So, again, persona, ang character, sud sa poem. Ang speaker, ang nagstorya diha sa poem nga imong gibasa. Next, feature or element is diction. So, this is the careful choice of words. So, mamili magadyo ng poet. Ang poet mo man na ang magsuwat og poem. So, mamili magadyo ng poet sa mga words nga ipangbutang medyo sa ijang poem. So, sa medyang pilion nga mga words katubang high diction, meaning katong mga words nga lisod kadyo sabton nga dili kaya i-decipher sa public. So, di siya pang public, pang professional siya. Kanang lisod nga mga words siya paggamiton. And then we have with low diction, katong kaya rasabton sa masa nga type sa mga words. So, that example dire, shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. So, why do you think Shakespeare used the words summer's day, lovely, and temperate in the given line? So, according to some historians, Shakespeare carefully picked these words to praise the person and show that their beauty and character are greater than the beauty of nature.
Kay katong, di ba, ako nang gisultian ng Sonnet 18, katong i-compare ni Dya ang iyang love sa Summer's Day, nga why makapildi sa iyang love kay as long as na ako na yung magsigi o basa sa iyang poem, ang love ni Dya dili mo fade or katong iyang gi-istorya ato sa poem. So, may compare ni Dya sa Summer's Day. Ang Summer's Day man kuno, ma-end man sa Dya, kaya di man ta always naga-summer. So, unlike sa iyang love nga never ending, dili mo fade as long as naapay mo basa sa iyang poem. So, monay diction, ang choice of words nimo sa ighimo nimo sa poem. And then, another element, we have syntax. So, syntax is the careful arrangement of words in a poem. So, giunsa man nimo pag-arrange. So, ang giistorya sa una, naatay gitawag nga poetic license. So, you are allowed to use, to arrange your poem, kana however you like. So, kintahay, ganahan ka magbutang og star, at the end of each line, pwede ra na siya. So, kanipod sa example diri kaning kang Emily Dickinson, nga I Heard a Fly Buzz When I Died nga poem, naa siya yung mga dashes ipangbutang, so si jang poem. So, kanang dashes niya, ingon sila nga, mao kuno na ijang way to signal kanang pause. Okay, bali mo rag comma niya and period. So, pwede na po mo magbutang iyan if ever maghimo mo, if ever ma-poet ka, and then maghimo kag poem, pubutin mo og star, or pwede butangan niya ni mo now nimo, okay ra na siya, kay namalagi tayo gitawag nga poetic license. So, inya diri kaning dashes mo rin division ni Dya. So, muna, careful nga arrangement sa mga words sa imong poem. So, giunsa nimo pag-arrange natin syntax. Again, mayong kag persona, mo to ang speaker sud sa poem. So, kinsa may istorya na sud sa poem. And then, if may pong diction, ang words nga imong gigamit, ighimo nimo sa imuhang poem. And then, syntax, ang arrangement sa words. Okay. So, proceed na sa types of poetry. Okay. Familiar naman siguro mo aning types of poetry. And the first one mentioned here is narrative. So, gusto ito narrative, to narrate, to tell a story. So, poem ni siya nga murag ang iyahang yung goal is to tell a story. And example na to diri ang Beowulf. So, Beowulf kapilan man na to discuss. So, I think hibaw na gadjud mo sa story ang Beowulf. And then sa Pikas pod, natay Ramayana. So, Indian epic ni Ramayana. And naghatag na kog link. So, i-pause naman nga video and then tanawa to ninyo ang YouTube link nga akong gi-appeal ani nga video lesson. So, naman ko YouTube link. And then, after mo mahuman og tanaw sa trailer or sa short story nga akong gibutang adto sa YouTube, balik na pud mo tanaw diri sa video lesson nato. Okay. So, continue ta. We also have dramatic type of poetry. So, it also tells a story, but is spoken and performed on stage. Okay. So, poem gihapon ni siya, pero ang nakalahi naman ni Dya, i-perform si Dya in front of an audience. And our example here, kaning Inferno, tulo man na si Dya, kaning Divine Comedy by Dante Alighieri, tulo na siya ka book. We have the Inferno, Purgatorio, and Paradiso. So, the first book is Inferno. Magsend gihapon ko YouTube link ana para mutanaw mo og like video ana sa YouTube. Pero sorry ana, si Dante, nasaag na siya na meet niya si Virgil, a poet, and then mo na hinahimong guide niya para makabalik siya. Kaya nasaag malagi siya. Kinahanglan siya mo adto pa sa 9 layers of hell. So, morning Inferno. So, matong, ako na siyang, tanawa na tong
YouTube link nga ang isend. And then after, balik na po mo diri mo to. Ang narrative, ang goal ni Jai is to tell a story, and ang dramatic, i-perform si Ja. So, mo-tell some story, but ang naka-unique ni Ja, i-perform si Ja in front of an audience. Okay, so another type of lyric poetry, song. So, ang song, of course, meant to be sung, meaning, poem si Ja nga mutang tono, and then kantahon. So, mo na yung definition. Very basic. And then ode, addressed in an exalted manner to an object or person. So exalted meaning expressing kanang extreme jud nga happiness. So kaning ode, you are expressing your admiration to someone or something. So praising and admiring. So sa ato diri ang example, ingon sa summer, I love you. Touching the tulips that glow as the river gently flows, looking at the oceans as the wave crash, as the sun comes out, all the people play and shout, summer, I love you. So, gi-express ni Jang ijang admiration towards summer. Again, di mo siya limited sa taura. Pwede mo ka mag-express sa imo admiration about sa kahoy or sa kanidari a summer, or express your admiration sa electric fan or notebook. Depende naman na nimo. Basta mo na ang kibali ijahang sa purpose to express or praise, express your admiration or to praise someone or something. So man ang ode. And then the last type of lyric poetry, we have elegy. So elegy is a poem with themes such as death and mourning. So powerful messages of grief. So kanis just sadly nga lyric poetry. So sad sa nga poem. And yung usual topic is losing loved ones, or about depression, or the feeling of sadness and grief. So mo ni ang kibali feature in the elegy to express messages of grief. So nato diri ay example. Behind the prison bars in the metal cage which holds her, she draws her rage over and over again. Portraits of anger hang and frame on empty, muted walls, a faceless picture of a man no longer here. He will never really die. So, bisan tuod if namatay na, you can still remember him. So, marag digyan siya namatay kay forever naman siya diyang nasa mo memory. So, yan na about ang poem. So, yan yung mga elegy. So, sad siya basahon. Okay. So, after this, you will watch a poem, a video kanang Annabel Lee by Edgar Allan Poe. So mag-send mo gihapon ko og link, ay i-separate ra siya na ako og send. So mo ni inyong kibali basihan sa inyong activity today. So mo ra to sa job. I hope you learned something, and then if you have questions, ayaw lang mo mag-hesitate og chat sa atong GC. Kaya mo na purpose atong GC. So if na may gikalibugan, wala sabtan, i-PM ra ko, i-message ko personally, or pwede ra po mo chat sa atong group chat. Thank you.